Oras po na ito ay po nating palakpakan at purihin po ang pangalan ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! The Bible said, mga kapatid, na silang naghihintay sa Diyos ay magbabagong lakas. Kaya naman sa mga oras na to, tayo pong lahat, hallelujah, ay mag-recharge. Hallelujah! Mag-renew ng ating pong mga strength sa presensya ng ating pong Panginoon tunay. Hallelujah! Napakaraming mga bagay ang ating pong sinasaalang-alang. Napakaraming bagay ang kailangan po nating gawin. But this evening, isang bagay po ang tunay na ipinunta natin sa lugar na ito. At yun po ay ang makadaupang palad ang ating pong Panginoon. And at this moment, let's continue to worship at yayahan po natin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Pumunta po tayo sa banal na dako upang makadaupang palad ng Diyos at bababa po ang kanyang Santo Espiritu. Bubukas ang ating pong mga puso. Come on, church, let's fill this place with thanksgiving. Let's fill this place, hallelujah, with urgency and desperation. Ating pong aawitan ang ating pong Panginoon habang patuloy po natin siyang pinupuri at patuloy po nating sinasamba ang kanya pong pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church, continue to worship the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Naniniwala ko na ang Panginoon na makapangyarihan noon ay siya pa rin Panginoon na naghahari sa mga oras na to. Hallelujah! 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 He is the God na walang katulad, mga kapatid. He is the God na higit pa sa manggagamot. Siya isang Diyos na higit pa sa mga taong nagpapagaling. Siya Diyos na higit pa sa provider. Siya Diyos na higit pa na magpapatawad. Hallelujah! Siya ang Diyos, hallelujah, na walang katulad. Diyos na hindi natin mahahanap sa anumang material na bagay. Diyos na hindi natin mahahanap sa anumang makabuntong bagay. Hallelujah! Because nothing in this world, mga kapatid, ang makakasapat, hallelujah, ang makakapantay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya naman as we worship, let's give the best that we have. Let's give the best that we can. Hallelujah! 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 We worship you. Hallelujah! Jesus! Jesus!
ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ng aming tinig, isisigaw, hallelujah, hallelujah, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, hallelujah, tunay, ika'y tapat, hallelujah, ika'y magpakailanman, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisisigaw sa hallelujah, sisisigaw, hallelujah, isisigaw sa buong mundo. Come on, let me hear kung paano natin isisigaw sa buong mundo ang kabutihan, ang pagpapala, hallelujah, kalakasan na mayroon tayo, hallelujah, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. He deserves the highest praise. He deserves the highest worship. Siya'y walang katulad. Siya'y tapat. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah, Panginoon. Tayo po'y lubos na papangumbaba sa iyong harapan. Wala po kami, Panginoon, may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Hayag na hayag kami sa iyong harapan, Panginoon. Kaya naman, hinihiling po namin, napakalinisin mo po, Panginoon, ang mga puso at isipan. Ano mga mga kasalanan na nakikita mo, kami po yung patawarin. Ano mga pagkakulangan, kami po yung linisin, Panginoon. Upang kami maging karapat dapat sa aming mga pagdaluhod, sa aming mga pagpupurin, pagsamba sa iyo, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, hallelujah, inaasahan po namin ang iyong malayang pagkilos sa aming pong kalagitnaan. Inaasahan po namin, Panginoon, ang iyong pong pagpapagaling sa mga may karamdaman. Inaasahan po namin, Panginoon, ang pagtugon mo sa mga kahilingan, sa mga panalangin may kahilingan, Panginoon, ng bawat isa. Inaasahan po namin, Panginoon, na magpapalakas ka sa mga nanghihina at pagpapalain mo po ang bawat taong may panahon sa iyo. Ibinigay ang kanilang panahon para po katagpuin ka sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. At inaasahan namin, Panginoon, na tutugunin mo po kami, Panginoon, sa aming mga panalangin. Sapagkat ikaw po, Panginoon, ay lagi pong may magagawa sa lahat ng aming po mga kalagayan sa buhay, Panginoon. Lagi kang may magagawa sa aming mga kahilingan, Panginoon. Kaya sa lugar na ito, Panginoon, hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ay aming purihin. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ay aming sambahin. Hayaan mo, Panginoon, na itaas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming tunay na Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw ay dakila, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, minsan pa, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, at sa gabi ito po, Panginoon, ay pinagtitiwala namin sa iyo ang gawain mo, Panginoon. Pagpapalaan mo po ang mga sasabitin namin panalangin sa lugar na ito, Panginoon. Simula lang ng May. Pero ano ba ito? At May 8 na agad, mga kapatid. Konti na lang, isang linggo na lang, nangangalhati na ulit ang May. At para sa mga college student, mga kapatid, talagang ito po ay inaasahan, natutuwa na hindi. Natutuwa kasi malapit na po ang bakasyon. Hindi kasi ang dami po mga kailangan gawin. Kailangan pong isiksik. Pero ganun pa man, mga kapatid, sa kabutihan ng atin pong Panginoon ay nagpapatuloy po tayo. Hayahay, mga kapatid, bagamat mabigat ang atin po mga sinasalubong araw-araw, iba-iba man, mga kapatid, ng bigat, iba-iba man po ng proseso, pero alam ko pong iisa lang ang common po sa ating lahat. Tayo po ay sa Panginoon lamang po umaasa. Kaya palakpakan po natin muli ang Diyos sa kanyang walang hanggang awa, walang hanggang pag-ibig para po sa atin. If it's not for the Lord, mga kapatid, if it's not for His mercy,
malamang sa malamang ay nalipol na po tayo or matagal na po tayong sumuko sa atin pong buhay. Kaya naman i-appreciate po natin ang mga gawain po na talaga namang nagbibigay po ng kalakasan sa atin spiritually. Nandyan na sa kabutihan ng atin pong Panginoon, nagpapatuloy ang atin pong morning devotion at nagpapatuloy po ang atin pong night exhortation. Dangan lamang po mga kapatid, sa point of view po as exhorter, may mga panahon po siguro or may mga gabi na yung point of view nyo po ay naghihintay na mapanood, pero ganun pa man mga kapatid, may mga circumstances na hindi po tayo inaasahan, kaya po napuputol. Pero asahan po natin mga kapatid na weekly po ay may bago pong ina-assign. Nandyan po na bago po ng bago ang mensahe ng atin pong Panginoon. So gaya po ng lagi po nating pinopromote, lagi po nating sinasabi ay wag po nating kasawaan, wag po nating kaumayan ang salita po ng atin pong Panginoon. Also, nandiyan nagpapatuloy po ang atin pong prayer meeting every Friday mga kapatid. Bukas po ang atin pong church, ang atin pong local church upang daluhan po natin ang intimate na pananalangin po natin sa atin pong Panginoon. Saksi po ang programa po ng prayer meeting sa napakaraming answered prayer na itinestify po ng atin pong mga kapatiran. So, if we really want mga kapatid that intimate prayer, that intimate communication sa atin pong Panginoon, then might as well ay dumalo po tayo physically naman po sa atin pong local church. Also, ang atin pong Sunday service, mga kapatid, nagpapatuloy din po yan at sinisikap po ng atin pong pastor na agahan ang pagsisimula dahil po sa matinding heat index na atin pong nararanasan. So, hindi na problema mga kapatid ang init po ng panahon. Ginagawan po natin yan ng paraan. So, agahan natin para po nang sa ganon, mula po simula, kung dadating kayo mga kapatid ng mga 9, I doubt maabutan nyo pa ang atin pong praise and worship. Baka preaching na ang inyo pong maabutan. Or kung praise and worship man mga kapatid, yung dulong part na lang po ang inyo pong maabutan. So, kung gusto po talaga natin na ma-witness kung gaano po ang pagkilos ng Panginoon, if we want restoration and revival, umaga pa lang mga kapatid, handa na po dapat tayong dumalo para po makadaupang palad ang atin pong Panginoon. And after po niyan, Sunday school, nagpapatuloy rin po. Talagang nandyan po ang mainit din pong pagsama ng Panginoon. Napakabilis po ng flow ng knowledge mga kapatid sa atin pong Sunday school. Yung mga tinuturo po, hindi po siya mahirap i-comprehend. Kumbaga, nahihimay mga kapatid at napakapalad po natin sapagkat may mga ganyan pong gawain. Kasi kung wala, parang malilito tayo, lalo po tayong mahihirapan. Kaya naman, kung ang pinaka-suporta lang po natin ay ang daluhan po ang mga gawain na ito, then wag po nating kasawaan mga kapatid. Pagpatuloy po nating suportahan ang mga bagay po na ito. And ganun din po, alam po natin na every month ay meron po tayong tinatawag na monthly theme and monthly verse. Kaya naman po, for May, ang atin pong monthly verse and monthly theme ay Together in Christ. At ang atin pong monthly verse, mga kapatid, 1 Corinthians, parang last April, mga kapatid, Corinthians din. Grabe din po kasi ang mga knowledge po ni Paul para po sa church. So, ang sabi po dito, 1 Corinthians chapter 12, verse 25, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. Sa wikang Tagalog, ang sabi po dito, upang huwag magkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. So, kung makikita natin sa libutan mga kapatid, ang politics nga po, meron pong division. Ang maraming mga aspeto po sa libutan, ang meron pong division. But this month, we are promoting diversity, mga kapatid, oneness, lalo't higit po sa pangalan po ng atin pong Panginoon. So asahan po natin na by the end of the month, if I'm not mistaken, isa or dalawa pang Friday, mga kapatid, bago po tayo mag-memorize. So asahan ko po na yung mga hindi po oldies, yung mga oldies mga kapatid, medyo naiintindihan natin kung sila po ay magbabasa o hindi makakasaulo mga kapatid. Pero din naman po sa mga prime pa, yung talaga ng makikisig, magaganda, ay i-make sure po natin na masaulo po natin ang atin pong
memory verse. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon, and also gusto ko rin pong i-take po opportunity na ito para po i-testify ang pangalan ng atin pong Panginoon. So hindi naman po lingid sa inyo pong kaalaman na nung Wednesday po, finally ay na-hardbound na. Ang dapat i-hardbound, mga kapatid, na publish na. Ang dapat pong i-publish para po siguro sa ibang school or para po siguro sa iba po na hindi po ganoong familiar sa thesis. Ang thesis po kasi yan po ay portal nyo palabas po ng school. Sa BSU po, madali pong mag-enroll pero mahirap pong lumabas, mga kapatid. Hanggat hindi po nakikita yung thesis na publish, naka-display doon sa library, wala pong kasiguraduhan na kayo po ay gagraduate. So kahit po sabihin natin ako po ang pinakamatalinong tao sa BSU, kung hindi po nakapublish ang akin pong thesis, hindi po ako makakalabas ng BSU. Alam po yan ng mga nag-aaral at graduate na po sa BSU. So mga kapatid, for almost a year, matagal na po naming pinagpupuyatan ang thesis po namin. Nandyan na inaabot kami, mga kapatid, ng 4 a.m. para lang po mag-revise po ng mga thesis. And minsan nga, mga kapatid, hindi lang po siguro nakahalata. Ayoko na po talaga mag-Lunes kasi pag Lunes, nandyan po na binababa po lahat po ng revision. Patawa-tawa lang ako, mga kapatid, pero behind that, talagang nandyan po na Makati na lahat, mga kapatid, masakit na lahat para lang po mairaos po ang amin pong thesis. So, nung nag-final defense, nakwento ko po sa inyo na hindi ko alam kung dapat ba ako matuwa o hindi. Matuwa kasi defended, hindi. Kasi ang dami, mga kapatid, revision, ang dami po talagang ipinaulit po sa amin. And nung Monday, mga kapatid, pinabalik po kami sa school para po mag-revise. Pinatawag po yung mga leaders, yung mga members para daw po mag-revise. So, nung Monday, mga kapatid, pumasok po ako ng 7:30. Then nag-revise na po kami ng nag-revise. Natapos po kami mag-revise ng 5 p.m., mga kapatid. Wala na pong kain yun, wala na pong toothbrush, or wala na pong inom ng tubig. So, nag-revise po kami ng nag-revise, and after po noon ay pinasa po namin. Then ang sabi po nung dean, ang sabi po niya, balikan daw po namin ng Tuesday ng 7 a.m. para daw po nang sa ganon, diretso na po ng hardbound. Kasi po, ang sabi po nung registrar, mga kapatid, ang a-accept lang daw po sila ng thesis ng hanggang Tuesday, mga kapatid, daw hanggang Wednesday, 10 a.m. So hanggang dun lang daw po. Ang sabi po nung dean, kapag hindi nyo naipasa ang thesis nyo ng Wednesday, 10 a.m., sabihin nyo na sa mga magulang nyo na hindi kayo gagraduate. Kahit pa umiyak kayo ng dugo, maglupasay kayo, wala na. Uulit kayo. October na ang graduate nyo at hindi po sa Nasugbu, sa Batangas City, mga kapatid. So, nandoon po na, sabi niya, kung hindi nyo masabi sa mga magulang nyo, papuntahin nyo ang mga magulang nyo, ako na ang magsasabi. So, hindi namin alam, mga kapatid, kung nananadya ba siya, nang iinis ba siya, or talagang yun po ang katotohanan. So, ginawa po namin ang best namin para po talagang matapos yung mga revision. Tuesday, mga kapatid, pumasok po kami ng 7 a.m. Hinintay po ang pagdating ng mga signatories at ng papel. Inabot na po ng alas 11, mga kapatid, para na kami dong mga beggar. Pag ganun-ganon, mga kapatid, sa pintuan, kada bubukas mo yung pintuan, iniisip namin, eto na ba, lalabas na ba ang dean? Pero wala, mga kapatid. Tapos ang sabi pa po, hanggang 11:30 lang daw po yung pipirma. Eh, ang dami po namin na nandun, parang 100 plus kami, 40 groups, mga kapatid, na naghihintay. So yung mga kaklase ko, mga kapatid, umiiyak na sila. Kino-question, ba't daw sila nag-psychology? Kino-question, mga kapatid, ang thesis. Kino-question yung dami ng nagastos. Kino-question po lahat ng mga bagay po na nangyari sa universe. And ako po talaga, bago po ako pumasok, I had 2 prayers. My one prayer, mga kapatid, is that the Lord will make a way. Ang confidence ko noon, I've been praying, I've been asking. So alam ko po, wala pong duda na hindi po ako pagkukulangin ng atin pong Panginoon. Pero yung isa kong prayer, mga kapatid, it humbled me na ang sabi ko, if I fall short, if we fall short, ang sabi ko po sa Panginoon,
bigyan niya ako ng puso na kayang tanggapin ang delay. Yun lang po talaga ang sinabi ko kasi planado na po, hindi po ako pwedeng ma-delay. Alam po yan ng Panginoon. Pero ang sabi ko po that time, kung talagang I fall short, kung talagang hanggang dun lang, we did our best. Sabi ko po sa Panginoon, just give me a heart na kaya pong tanggapin ang heartbreak na yon. So sinabi ko na po sa lola na baka po ma-delay. Tas siya po ang pagpapalakas niya sa akin na, "Oh, hindi pwede, gawan mo ng paraan." So lalo lang ako na-stress mga kapatid na, hello, ginagawa na nga ng paraan, di ba? So nandun po yung kanya pong alam ko po na yun po yung way niya para po palakasin po ang aking loob. So balik po tayo ng Wednesday, inabolish ko po yung pangalawa kong prayer. Ang sabi ko po habang umiiyak yung mga kaklase ko, sabi ko, "Hindi, Lord, you will not make it, hindi mo hahayaan na ma-fall short ako. Tapat ka na nangako." So habang gumaganyan po yung mga papel, binibigay na po yung sa iba kong mga kaklase. Yung group po namin hindi pa natatawag. Talagang nangingirid na yung luha ko mga kapatid. Talagang ano ba, tinatanong ko po, group 24 ba yan? Bawat papel po mga kapatid. Sabi ko hanggat hindi lumalabas yung professor namin na siya pong nagsabing ilalaban niya kami, hindi po ako mawawala ng pag-asa. Kasi sabi niya, pag daw po hindi kami nakagraduate, magre-resign daw po siya. So nandun po ako na hanggat hindi lumalabas yung professor na yon, hindi talaga kami bagsak or hindi po kami mag-fail. And glory to God mga kapatid, after a while, habang naghihintay po ako dun sa pintuan ng dean, nagkinalbit po ako ng isa kong kaklase, sabi po niya, "Aisel, wag mo na hanapin yung papel nyo, hawak ko na." So ora mismo mga kapatid, punta po ako ng library and glory to God, dalawa lang yung revisions namin, kailangan lang pong i-past tense. So akala ko tapos na, eto na, i-hardbound na. Pinasa na po namin sa dapat pasahan para po maging libro na. Nagawan po ng paraan yung mga kailangang bayaran sa tulong po ng atin pong Panginoon. And Wednesday, I was really expecting na, Lord, before 9, makukuha na po namin ang amin pong hardbound. Pero mga kapatid, ang sabi po nung nag-hardbound, di daw po nila kayang tapusin ng 9 a.m. So matatapos daw po nila hapon na. Hanggang 10 a.m. lang po ang pasahan. So andyan na naman na frustrated po ang lahat na ano ba yan, ginawa na natin ang lahat pero parang hindi talaga yata sa atin to. So talagang ang lola po tawag ng tawag mga kapatid na para bang ang inaasahan po namin ay scholarship or ayuda sa school mga kapatid. So hinintay ko po, pumasok po ako ng 7 a.m. Tapos yung iba ko pong mga kaklase, nakuha po nila yung sa kanila kasi sa iba po sila nagpa-hardbound. So nandun na yung inggit, langit-ngit mga kapatid ng sapatos ko. Nagpipicture na sila doon. Nakikita ko na yung mga my day nila na thank you Lord. So sabi ko, parang nandun na mga kapatid yung bitterness pero talagang tinatatagan ko lang po ang loob ko na sabi ko po talaga, kilala ko po ang Panginoon and kilala din po niya ako. Hindi niya po ako pababayaan. So, to make the very long story short, nakuha po namin ang amin pong thesis ng 3 p.m. So, kahit alam po namin ganyan-ganyan, nagpicture, umaura, pang cloud chase ba mga kapatid sa my day. So, after po nun, nagpray lang po talaga ako na sabi ko kung tanggapin man po o hindi, bahala na po ang Panginoon. Pinasa po namin doon po sa registrar and ang sabi po namin, sana po tanggapin nila. And glory to God, ang sabi po nila, in-extend daw po nila ang pasahan ng Thursday, 10 a.m. So, ibig pong sabihin, hindi po kami delay, hindi man po kami nauna, pero higit na hindi po kami huli at ginawan po ng paraan ng atin pong Panginoon. Glory to God mga kapatid, pasa na lang po ng clearance ng Monday, then masasabi ko po na I am officially graduating sa kabutihan po ng atin pong Panginoon. So, if I were to testify sa lahat po ng mga students po na may mga thesis pa, sa mga students, mga kapatid na talagang nangangarag pa, ang masasabi ko lang po sa inyo ay kung naglalaan po tayo ng oras sa Panginoon, kung ginagawa din po natin ang best natin para po matayuan yung atin pong mga gampanin sa Panginoon, tunay mga kapatid na tapat po siya sa atin pong mga panalangin. So sa akin pong whole thesis journey, wala pong ibang credits doon. Hindi po ako, hindi pong akin pong mga kagrupo. Ang Panginoon lamang po ang amin pong itinataas. So pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon. And at this moment mga kapatid, tayo pong lahat ay tatayo at magbibigay po tayo ng offering po natin para po sa atin pong Panginoon.
sa ating Diyos. Kayang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong ina, higit pa sa iyong hindi ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Yan. So, manatili po tayong nakatayo as we call on Sister Grace para po ipanalangin ang atin pong offering. Tayo po ay manalangin. Tunay kang tapat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Sa aming pong mga offering na ito, Panginoon, na alam namin na ikaw rin ang pinanggalingan, Panginoon. Basbasan mo ito at magsilbing siya po ay magamit, Panginoon, magamit po ang aming offering na ito, Panginoon, sa prayer meeting na ito, Panginoon. At ikaw po, Diyos, ang mataas. At ikaw po ang magpahala sa lahat ng mga kamay na iyong ginamit. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah. Yan. So, malayo na po tayong makaupo, mga kapatid. So, sabi po ng MC last week, ang mga nanay daw po ang taya na tanungin kung ano daw po or sino daw po at ano daw po ang trivia nung isang linggo. So, kailangan ko po ng representative sa LM department. So, sino po ang pwede nating matanong sa mga oras po na ito? Yung mga kumopya or gusto nyo chorus na lang kayo? Sige mga kapatid, chorus na lang. Sino po ang nag-trivia last week? Sino po, mga kapatid? Si Sister Chelo. Ano po ang tinrivia ni Sister Chelo, mga kapatid? The longest conversation na matatagpuan sa... Yan. So, dyan daw po, mga kapatid. So, ngayon, mga kapatid, ang assign natin na mag-note ay mga youth naman ng trivia sa oras na ito. Kaya naman po sa walang pagtatagal, tawagin po natin ang trivia master for tonight. Walang iba kundi si Sister Chin. Praise the Lord. I've been waiting for this moment, mga kapatid. Dahil ang dami ko na pong nanonote na pwede kong pan-trivia. Sabi ko, bakit ba itong si Ace? Dahil lagi na ang tagal-tagal ng ikot. Hindi ko tuloy maibahagi yung mga gusto ko ibahagi. Ang dami ko nang nanonote, mga kapatid. Nawawala na tuloy sa isip ko. So, salamat po sa Panginoon na nakapag-trivia na po ulit ako after ng ilan pong mga panahon. So, nawa, mga kapatid, ay hindi po ito alam
ni Brother Wilson. Parang yun yung pangarap ng bawat magtitrivia dito mga kapatid na sana hindi alam ni Brother Wilson yung ititrivia mo para babay pag malaki ka naman mga kapatid na yung tipong para bang ikaw ay talaga nag-study ba na maigi na sinigurado mong walang may alam nito. So, sana hindi alam, pero kung alam mga kapatid, alam niya mga kapatid. So, ang atin pong Bible trivia ay, did you know which Old Testament prophet performed a miracle even after his death? Yan. Sino daw po ang propeta sa Old Testament na kahit po siya ay patay na, ay nakagawa pa rin ng himala? Sino po? Sino po? Ano po ang mga hula nyo, mga kapatid? Elijah, mali po. Lazarus, Old Testament sister. Sino po, mga kapatid? Mali po, hindi po si Jeremiah. Yan. Alam na, mga kapatid. So, yan. Ayan, alam po ng ating cum laude ang ating Bible trivia. So, yun po ay walang iba. Malapit na po sa sagot ni Sister Charity, si Elisha po. So, si Elisha po, a dead man was resurrected after touching Elisha's bones. So, tama po yung sinabi ni Brother Wilson na si Elisha po, nung po siya ay namatay na mga kapatid, at bagaman buto na po ang natira po sa kanyang katawan, noon pong meron pong isang patay din na dadaganan po yung kanya pong buto, ay nabuhay po yung patay po na iyon. So, tuwang-tuwa ako mga kapatid nung nabasa ko yung kinabukasan. Sabi ko, wow, meron palang ganito na nangyari sa Bible. Nabasa ko na dati yung buong Bible pero hindi ko alam na may ganito palang nangyari. So, matatagpuan po natin ang trivia po na ito sa 2 Kings chapter 13 verse 20 to 21. Sabi po dito, at namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya. Ang mga pulutungan ng mga Moabita ay nagsilusob sa lupain sa pagdating ng taon. At nangyari, samantalang kanilang inililibing ang isang lalaki, na narito kanilang natanaw ang isang pulutong, at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo, at pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya'y nabuhay uli at tumayo sa kanyang mga paa. So, wow na mga kapatid, grabe. Grabe yung anointing na nabuhay po sa katawan po ni Elisha na bagaman, alam niyo yon, wala na siyang buhay, pero nagmi-minister pa rin po ang kanya pong katawang lupa dito po sa mundo. And ang isang lesson po na makukuha po natin dito po sa trivia na ito is that when you walk and live righteously before the Lord, your legacy can continue to impact other people's lives even after your death. So sabi po, kapag daw po tayo ay namuhay ng meron pong katuwiran, kabanalan, pagsunod sa atin pong Panginoon, bagaman daw po tayo ay mga patay na, pero yung atin pong legacy, yung atin pong mga ginawa, ay patuloy pa rin daw pong magmi-minister or magkakaroon ng impact sa mga tao po na naiwan po dito sa lupa. So, kung kagaya po ni Elisha, mga kapatid, naghahangad tayo na ang atin pong mga buto, ang atin pong pangalan ay patuloy pa rin pong makatulong, makaabot sa mga tao. Mamuhay po tayo ng may katwiran at kabanalan and total obedience sa atin pong Panginoon. And right after mga kapatid na malaman ko pong itong trivia to, I wonder po kung gaano pong grabing surrender yung ibinigay po ni na Elijah and Elisha sa ating Panginoon, na si Elijah po, kinuha na siya mismo ng atin pong Panginoon Amen? So inisip ko, gaano kaya kagrabe yung surrender, yung cost ng surrender nila yung buhay nila sa atin pong Panginoon. Kasi tayo nga, di ba mga kapatid, parang ang dami pa nating reservation sa Panginoon, ang dami pa nating bagay na ang hirap ibigay. Pero sila mga kapatid, paano kaya nila yun nagawa? Amen? Paano nila naibigay lahat sa atin pong Panginoon? And I know it really cost
their lives, na isurrender lahat sa Panginoon. Pero it was all worth it. Amen, mga kapatid. Kasi isipin mo, kinuha ka ng Panginoon. Isipin mo, patay ka na, pero nakakapag-minister ka pa. So yun po pala yung makukuhang outcome once na isurrender mo lahat sa atin pong Panginoon. So yun lang po, and to God be all the glory. Yan. So, tunay mga kapatid na ka-note-note, talagang magical, hallelujah, or miraculous po talaga ang nagagawa ng paglilingkod po natin sa atin pong Panginoon. Imagine mo, sino bang mag-aakala ng isang taong patay, kaya pa po talagang mag-minister. And tunay po na ang isang treasure po na pwede nating maiwan sa ibang tao ay kung paano po tayo namuhay sa mundong ito. Our legacy, mga kapatid, will be a loud voice kapag po tayo ay wala na or hindi na po lumalakad sa mundong ito. So sa mga young people, paki-take note kasi next week ay kayo po ang magre-recite ng atin pong Bible trivia. At sa mga oras na ito, tayo pong lahat ay tatayo. At alam ko na handa na po tayong makinig ng salita ng atin pong Panginoon. So mamaya, during exhortation, pag may kita po kayong pipikit-pikit, mga kapatid, tapikin nyo. Sabihin po ninyo na pinaghandaan po ng exhorter ang atin pong maririnig sa gabing ito. Kaya naman po, sa wala pong pagtatagal, sabihin po nating lahat, God bless you, Sister Herlene. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Sa Diyos po ang lahat po ng papuri, pagsamba at pasasalamat, mga kapatid. Purihin po ang ating pong Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At napakabuti po ng ating pong Panginoon sa pagkakataong ito na ibinigay sa atin na tayo po ay muli ay nagkaroon po ng pagkakataon upang dumalo po ng prayer meeting. Mabuti po ang Diyos. Amen. Hallelujah. At sa wala pong pagtatagal, mga kapatid, tayo po'y mananalangin. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, marami pong salamat sa kabutihan at katapatan mo. Salamat po sa iyo pong patuloy na pag-provide, patuloy na paggabay, patuloy na pagsama at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyo pong paanan. Hallelujah. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo po ang aming pong mga puso. Hallelujah. Pagindapatin mo nawa kami sa iyo pong harapan. Dalangin namin na kami po ay pangunahan at samahan mo. Wala po kami magagawa kung wala ka, O Diyos. Hallelujah. Itagot ikubli mo po ako, O Diyos, sa iyo pong likuran. Hallelujah. Ikaw mahayag sa aming pong kalagitnaan. Naway pagpalain mo kami ng iyo pong mga salita. Ikaw ang mahayag sa aming pong mga buhay. Marami pong salamat. Inaangkin namin ang katagumpayan. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At basahin po natin ang ating pong scriptures. Sabi po sa Psalms 127 verse 1, sabi po dito, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Matthew 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Purihin po ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang title po ng exhortation ngayong gabi ay pinamagatan ko pong The Foundation of Unity. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. God bless po. Hallelujah. At ganyan din po sa mga kapatiran na nanonood po sa ating live streaming. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. The foundation of unity, mga kapatid. The foundation of unity is usually refers to the basic principles or forces that brings people together and kept them connected as one, mga kapatid. In a broader sense, mga kapatid, whether in families, communities, or nations, the foundation of unity is not the sameness, but it is the ability to stay connected despite of differences, mga kapatid. Tayo po ay nagmula sa iba't ibang pamilya,
Iba't iba po ang ating pong mga posisyon, ang ating pong mga katayuan sa buhay. Amen. May nakakaangat-angat, merong payak lang ang pamumuhay, mga kapatid, merong mga kabataan, may kananayan, mga bata, may mga nag-aaral, may mga nagtatrabaho. At iba't iba rin yung pamilyang pinagmulan natin, mga kapatid. Iba't iba ang ating mga pananaw sa buhay. Iba't iba ang ating mga pag-uugali. Amen. Pero tayo pong lahat ay dinala po ng ating pong Panginoon sa lugar na ito. Amen. Hallelujah. At alam natin, mga kapatid, na talagang wala naman pong magkakapareho na ginawa ang Panginoon. Kahit nga po yung ating pong mga fingerprint, mga kapatid, magkakaiba yan. Yung identity natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. At sa totoo lang, mga kapatid, marami pong tao ngayon ang mukhang matatag sa panlabas pero wasak na po sa loob, sa kanila pong mga kalooban, mga kapatid. Maaring, hallelujah, makikita natin na pangiti-ngiti lang or masaya sa panlabas, mga kapatid. Pero sa loob pala, puno ng pagod na, mga kapatid. Maaring isa po sa kasama natin sa simbahan ay nakikita natin, pero marahil, mga kapatid, bagaman siya'y uma-attend, pero ang pakiramdam niya ay siya'y nag-iisa, mga kapatid. At maraming may relasyon sa tao, pero malayo naman pala kay Kristo, mga kapatid. Uma-attend, pero malayo yung puso sa ating pong Panginoon. Kumbaga, uma-attend lang, mga kapatid, pero walang relasyon. At minsan, hindi natin namamalayan na ang pundasyon ng ating buhay ay nakatayo na pala sa mga bagay na madali pong mawala. Maaring sa tao, sa emosyon, sa pera, sa posisyon, o sariling lakas, mga kapatid, o mga pansamantalang saya. Kaya kapag dumating ang bagyo ng buhay, madaling gumuho ang lahat. Pero ngayong gabi, mga kapatid, ay nais pong ipaalala sa atin ng ating pong Panginoon na may isang pundasyon na kailanman ay hindi matitinag at yun po ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, ito po ang sabi, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng isang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito'y si Jesucristo, na ito'y si Kristo Jesus, mga kapatid. Hallelujah. At hindi natin kayang kontrolin ang bagyo po sa buhay natin, mga kapatid. May mga pagsubok na hindi natin inaasahan, darating siya sa ating pong buhay, mga kapatid. At batid natin na ang lahat po ng mga nangyayari ay hawak at kontrolado pa rin po ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Darating po marahil ang mga pagsubok, darating yung mga kabiguan, yung mga problema ng buhay, mga kapatid. Hallelujah. Ang mga pagkabigo or ang mga dahilan para tayo ay minsan daraan na tayo po ay masasaktan o mahihirapan, mga kapatid. Pero, hallelujah, na minsan po ay tila ba parang nararamdaman natin na hindi, parang wala ang Panginoon sa ating pong buhay, mga kapatid. Pero, ang tanong, mga kapatid, ay hindi kung may bagyo ba sa ating pong buhay. Ang tanong ay kung saan po ba tayo nakatayo. Kung saan po ba nakatayo ang buhay natin kapag dumating na ang bagyo, mga kapatid. At kailangan po na tayo po, bila po tayo ay naglilingkod po sa Panginoon, mga kapatid, na alalahanin natin that we are the branches, mga kapatid. Tayo po ay dinugtong sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Sabi nga po sa John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang sanga na nahiwalay sa puno ay hindi agad namamatay. Sa umpisa mukhang maayos pa, mukhang buhay pa, pero habang tumatagal, unti-unting itong natutuyo, mga kapatid. Sabi po sa John 15:5, sabi po ng Panginoon, siya po ang puno ng ubas at tayo po ang mga sanga. We are the branches, mga kapatid. At ganito nga po tayo, mga Kristiyano, mga kapatid, na
marahil minsan yung iba patuloy po na naglilingkod, patuloy po sumisimba, dumadalo po ng gawain at nasa church, pero yung pala disconnected po pala sila sa ating pong Panginoon. Umaawit pero walang laman ang puso, mga kapatid. Naglilingkod pero pagod na ang kaluluwa. Kapag nahiwalay tayo kay Jesus, mga kapatid, maaring magpatuloy pa tayo sa panlabas na anyo ng pananampalataya. Pero sa loob, mga kapatid, unti-unting nawawala ang kapayapaan, ang kagalakan at ang lakas. Mga kapatid, hindi sapat na nakakilala tayo kay Kristo, mga kapatid, noon. Ang tanong ay kung ngayon ba ay nakakalapit pa rin po ba tayo ng totoo sa atin pong Panginoon. Dahil ang buhay na nakakapit kay Jesus, mga kapatid, ay may lakas kahit na gaano pa kasakit or kahit may sugat, mga kapatid, kahit ikaw ay nasasaktan. May pag-asa kahit umiiyak, mga kapatid, at may kapayapaan pa rin kahit gaano pa rin po kagulo yung mga nangyayari sa paligid, mga kapatid. At pangalawa, mga kapatid, we are the body of Christ, mga kapatid. Walang bahaging nabubuhay na mag-isa. Tayo po ay naririto sa iglesyang ito, tayo po ay katawan ng atin pong Panginoon. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 12:27, mga kapatid, sabi po dito, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Bali, tayo po, mga kapatid, ay niloob ng Panginoon na tayo po magkasama-sama dahil po may purpose kung bakit tayo inilagay sa iglesyang ito, mga kapatid. May mga tungkulin na ibinibigay sa atin po ang Panginoon. As a body of Christ, mga kapatid, dapat po ay tayo po ay meron pong pagkakaisa, meron po tayong pagtutulungan para po lumago sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Napakasakit isipin na may mga taong nasa loob ng iglesia, pero pakiramdam nila ay hindi sila mahalaga. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay may halaga sa ating pong Panginoon. Hallelujah. May mga taong tahimik na lumalaban sa depresyon, problema sa pamilya, takot at pagod sa buhay, mga kapatid. Pero minsan masakit isipin, masakit sabihin na tila walang nakakapansin nito, mga kapatid. Hallelujah. Pero ang ating pong Panginoon nakikita ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Ang katawan na may sugatang bahagi ay hindi dapat pabayaan. Amen. Hallelujah. Kahit gaano kaliit yung sugat, mapapansin mo, mararamdaman mo kung meron ka sugat. Amen. Dahil mararamdaman mo yung sakit, mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga, hallelujah, ang relasyon, mga kapatid. Ang relasyon sa loob ng iglesia. Hallelujah. Kasi kung may tamang relasyon ka, mga kapatid, sa Panginoon, may tamang relasyon ka sa iyong kapatiran, mga kapatid, mararamdaman mo yan kung meron niyang pinagdadaanan. Amen? Hallelujah. Hindi tayo tinawag na para magsimba lang, mga kapatid. Tinawag niya tayo para matuto tayo sa Kanya, para magmahalan, magdamayan, hallelujah, at maghilahan pataas, mga kapatid. Ang tunay na iglesia ay hindi lugar ng kompetisyon. Hallelujah. Kundi ito po ay lugar ng pagpapagaling. Parang ospital, mga kapatid, na tayo ay patuloy na pinapagaling ng atin pong Panginoon. Hallelujah. At minsan, ang pinakakailangan ng isang tao ay hindi po isang sermon, mga kapatid, kundi isang kapatid na makikinig, mananalangin at mananatili. Kailangan ng pagdamay, mga kapatid. Hallelujah. At pangatlo, mga kapatid, we are the ground, mga kapatid. Hallelujah. Kung naalala nyo po yung parable of the sower, mga kapatid. Hallelujah. Tayo ngayon, nakikinig tayo ng salita ng atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang hindi po inaalaga ang pananampalataya ay nalalanta. Bali, sabi po, ang pakikinig, amen, at pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, doon po nagsisimula ang ating pong pananampalataya. Kaya mahalaga, amen, na tayo po ay meron pong pakinig,
sa salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. At sa Matthew 13 po, mga kapatid, ikwinento ni Jesus ang binhing nahulog sa iba't ibang lupa. At mahalaga po kung na alam natin sa atin po sarili kung anong klaseng lupa tayo, kung anong ang klaseng ground tayo, mga kapatid, na makinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. May mga taong mabilis tumanggap ng salita ng ating pong Panginoon. Pero kapag dumating na ang problema, agad ding nanghihina. Bakit, mga kapatid? Dahil walang malalim na ugat. Amen? Dahil po, ito po ay nahulog lang sa tabi ng daan, mga kapatid. Amen? Mga kapatid, ang mababaw pong pundasyon ay hindi kayang tumagal sa malalim na bagyo. Kailangan po talaga ng foundation. Amen? Kailangan po ng matibay na pundasyon. Hallelujah. Sa paglilingkod po sa atin pong Panginoon. Hindi sapat ang Sunday Christianity lang, mga kapatid. Hindi sapat ang emotional na worship lang, na kapag feel mo lang magpuri, feel mo lang na sumimba, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi sapat na okay na lang ako ng ganito, kahit wasak na ang loob. Kumbaga, hindi pwedeng tayo ay sa labas lang, mga kapatid, kundi kamusta yung ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan natin ng mas malalim po na relasyon sa atin pong Panginoon. Kailangan natin ng panalangin kahit walang nakakakita. Hallelujah. Kailangan natin ang salita ng Diyos hindi lang kapag may problema, kundi tunay na araw-araw. Kailangan natin ang salita po ng ating pong Panginoon. Dahil ang punong malalim ang ugat ay hindi basta natutumba kahit malakas ang hangin, mga kapatid. At pang-apat po, we are family. Ang pag-ibig po ni Kristo ang nagbabalik sa mga wasak. Di po ba, ang pag-ibig ng Diyos yung dahilan kung bakit siya bumaba at pumarito para tayo po'y iligtas. Dahil tayo po ay tunay na iniibig ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa kwento po ng alibughang anak, mga kapatid, iniwan ng anak ang kanyang ama. Sinayang niya ang lahat ng bagay, mga kapatid. Dumating siya sa puntong wala nang natira sa kanya kundi kahihiyan. Pero habang pauwi siya, hindi galit ang sumalubong sa kanya, kundi yakap ng ama. Ganito po magmahal ang atin pong Panginoon. Marahil may mga tao rito na pagod na at sugatan, may pagkakamali, may lihim na dinadala, may guilt na pilit at tinatago. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, hindi ka tinalikuran ng Diyos. Tunay na hindi tayo tinalikuran ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Tunay ngang ang mundong ito ay mabilis manghusga. Pero ang Diyos, mga kapatid, ay marunong magpanumbalik. Amen. Hallelujah. At bilang pamilya ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo dapat maging dahilan ng pagkawasak ng iba, kundi maging tahanan kung saan mayroong pagtanggap, biyaya at pag-ibig, mga kapatid. Dahil minsan, ang isang taong halos sumuko na ay muling bumabangon dahil may isang taong yumakap sa kanya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah, 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 Jesus. At panglima, mga kapatid, we as a church, mga kapatid, tayo ang iglesia, mga kapatid. Hallelujah. Ang nagkakaisang iglesia ay hindi matitinag. Nang itinayo po ni Nehemiah ang pader ng Jerusalem, hindi naging madali ang laban. May mga tumutuligsa, nananakot at gustong magpahinto sa gawain po ng atin pong Panginoon. Pero nagpatuloy sila dahil nagkakaisa sila. Ganito rin ngayon, mga kapatid. Ang isa sa pinakamalaking sandata ng kaaway ay ang dibisyon. Hallelujah. Pero nagpatuloy sila. Hallelujah. Pero nagpatuloy pa rin sila, mga kapatid. Isa sa pinakamalaking sandata ng kaaway ay ang dibisyon. Pero kapag naroon po ang tampuhan, ang inggit, pride at unforgiveness, unti-unting humihina ang isang iglesia. Pero dahil po kay Kristo, mga kapatid, si Kristo ang pundasyon, natuto tayong magpakumbaba, magpatawad at magmahal kahit pamahirap, mga kapatid. Ang iglesyang nakatayo kay Kristo ay maaaring masaktan pero hindi mawawasak kailanman. Maaaring umiyak pero hindi susuko. Maaaring dumaan sa apoy pero hindi kailanman matutupok, mga kapatid. Hallelujah. Si Kristo ang ating matibay na pundasyon, mga kapatid. Hallelujah.
Hindi mahalaga kung gaano tayo kagaling magsalita, umawit o maglingkod. Kung ang pundasyon naman ng buhay natin ay hindi si Jesus, mga kapatid. Darating ang bagyo, ang pagsubok, darating ang mga araw na parang gusto mo nang sumuko. Pero ang taong nakatayo kay Kristo ay pero ang taong nakatayo kay Kristo ay hindi matitinag, mga kapatid. Hallelujah. Hindi kailanman ito tuluyang babagsak, mga kapatid. Dahil si Jesus ang bato na hindi natitinag. Siya ang pag-asa ng pagod, siya ang lakas ng mahina, siya ang kapayapaan ng sugatan, at siya ang pundasyon ng iglesyang nagkakaisa. Kaya ngayong gabi, bago tayo manalangin, mga kapatid, itanong natin sa ating sarili, nakakapit pa ba tayo sa ating pong Panginoon? Malalim pa ba ang pundasyon ng ating pong pananampalataya? Ako ba ay bahagi ng pagkakaisa o dahilan ng pagkawasak? Kapag dumating ang bagyo, si Jesus pa rin ba ang kinakapitan ko? Dahil ang buhay na nakatayo kay Kristo ay maaring dumaan sa unos, pero hindi kailanman ito matitinag. At kapag tayo ay tunay na nagkakaisa kay Kristo, ay nagiging epektibo tayo upang magbigay ng pag-asa, katatagan at pagmamahal ng Diyos sa mundong wasak at pagod na, mga kapatid. At sa conclusion ko po, mga kapatid, hallelujah. Ang pagkakaisa ay hindi simpleng pagkakasundo. Ito ay spiritual na pagtindig. Ito ay iisang puso na hindi nahahati, iisang isip na hindi nadadala ng sarili, at iisang layunin na buong buo na nakasuko sa atin pong Panginoon. Ang Diyos ay hindi kumikilos sa gitna ng kaguluhan ng pusong watak-watak. Ngunit kapag mayroong pagkakaisa, kapag ang inggit ay isinuko, ang pride ay binitiwan, at ang sariling kagustuhan ay isinintabi, mga kapatid, doon niya ibinubuhos ang kanyang kapangyarihan ng walang hadlang, gaya ng mga alagad na nagtipon na may iisang diwa at matinding pananalangin. Ang langit ay bumukas at ang Espiritu ng Diyos ay kumilos. Gayon din ang panawagan sa atin po ngayon, mga kapatid. Hindi mababaw na pagkakaisa, kundi isang ganap na pagsasama-sama ng pusong nakatalaga sa Diyos. Dahil ang isang iglesyang tunay na nagkakaisa sa kanyang kalooban ay hindi mapipigilan, hindi matitinag, hindi matatalo. Walang lakas ng kaaway, walang pagsubok at walang anuman ang makakahadlang sa mga anak ng Diyos na kumikilos na may isang diwa. Kaya tumayo tayo sa katotohanan ito. Ang pagkakaisa ay hindi opsyon. Ito ay kapangyarihan. At kapag tayo ay tunay na nagkakaisa kay Kristo, ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lamang makikita. Ito ay tunay nating mararanasan. Hallelujah. Sabi po ni Pastor David K. Bernard, mga kapatid, unity isn't optional, it's scriptural, and it's apostolic. The early church continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. We can build a strong relationship without investing significant time. It's important to have quality time, but we can plan and quality without quantity, because meaningful interaction often come at unplanned moments. We need both quality and quantity. Amen. Praise God. Hallelujah. To God be all the glory po, mga kapatid. Praise be the name of the Lord, mga kapatid. What an impactful exhortation we heard tonight. Sabi nga po, di ba, dun sa atin pong pinaka-tagline, the whole gospel to the whole world by the whole church. So, hindi po, ang church, it will not function halfly, mga kapatid. It will not function with division. Hindi po ito tatakbo kung tayo po ay watak-watak. So the church has a good vision. It has a prosper vision, mga kapatid. Pero hindi po magiging madali ang lahat kung tayo po ay watak-watak. So if we really want a prosper life, if we want to be in founded, mga kapatid, sa atin pong pananampalataya, then dapat po kaisa po tayo doon sa plano, kasama po doon tayo sa proseso. At higit sa lahat, mga kapatid, hindi po tayo yung mga Christian lang na iti-take lang po natin ng credit kapag nandyan na po ang resulta. Hindi po ganoon nag-work ang totoong pananampalataya. We have the foundation of unity, mga kapatid. Kaya naman, sa gabing ito, let's have a cross-check sa atin pong mga puso. Tayo ba ay kaisa pa
O tayo ba ay nakikisama na lamang? Tayo ba ay parte pa? O tayo ba mga kapatid ay nagiging parang alon na lang, nasunod na lang po ng sunod sa daloy? And kung nais po talaga natin na patunayan ang atin pong pakikiisa, simulan po natin yan sa pagsunod lamang sa time po ng atin pong pananambahan, sa atin pong pahabol na announcement. This coming Sunday, mga kapatid, we will start at 7:15. So 7 o'clock pa lang, let us be united po sa pagpapaunlad ng atin pong pananampalataya. At ganun din po sa gabi pong ito sa atin pong mga kapatid na nanonood through our live streaming. Makiisa din po kayo as we pray. Hallelujah. Ipag-pray din po natin ang mga needs po ng church at ang lahat po ng mga bagay na makakatulong po sa atin pong iglesia. At ngayong gabi din mga kapatid ay pagkaisahan din po nating ipanalangin ang lahat ng atin pong panalangin sa presensya ng atin pong Panginoon. To God all be the glory po. God bless us all po.